Ngayon, sa ayaw at sa gusto ho ninyo, kumakabilang na ho sa ikalawang distrito ng Taguig. Pasensya na ho kayo. Pasensya na ho kayo kasi sa ngayon, wala po kayong magagawa. Ako po ang congresswoman ninyo. Sorry na po. Oh, ano ba to? Sabi niya, ang sarap nga eh. Ay, cup money! Pero, hindi po ako nahihiyang lumapit sa inyo. Alam niyo po kung bakit? Kasi si Kong Pami, hindi po ako mapapahiya sa inyo. Bago ko po nakilala ang mga taga West Rembo, bago ko po nakilala ang mga taga Embo Barangays, meron po akong original na dressing barangay na hinahawakan sa pagkatagal-tagal na panahon. At alam niyo ho, yung dressing mga barangay ko na yon, simple lang naman ho ang mga pangangailangan nila, pero merong isang common na pinanghihingi nila, tulong pang medikal. Siguro kasi kulang, siguro kasi mahirap ang buhay, pero higit sa lahat, kulang ang pasilidad sa amin. So ano ang ginawa ni Kong Pami? Kasi panay reseta pinapadala sa akin, konsehal pa lang ako. Hindi lang ho reseta ang pinapadala, pati ho bill sa ospital ipinadadala. Oh, anong ginawa ni Kong Pami? Pagkapanalo ko po noong 2022, unang desisyon ko ho, ang mga kongresista ho kasi, nakakahawak po kami ng pondo mula sa pamahalaang nasyonal. Nagdesisyon ako para sa mga kabarangay ko. Karamihan ng mahahawakan kong pondo, ididiretso ko na lang po sa medical assistance. Kasi yun ang madalas ipanghingi sa akin ng mga kabarangay ko doon. At bakit ko po ito pambungad na binabanggit sa inyo, mga taga West Rembo? Kasi hindi pa nung nalipat kayo ng syudad, mahigit 1 taon na ang nakalipas, hindi ba't ang pinakamalaking pinanghihinayangan po ninyong lahat nung nalipat po kayo mula Makati papuntang Taguig ay yung medical assistance? Hindi po ba't napakalaki nang nawala sa inyo? Ngayon, si Kong Pami, kaya hindi po ako nahihiya at hindi po ako mapapahiya sa inyo, kasi si Kong Pami, yan ang tanging tinututukan ko, medical assistance. Ang mga kabarangay ko po doon, pag meron pong kailangan magpa-check up, madalas lalapit kung ayaw ko na pumunta sa center.